Isa na magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin o sa Facebook kung sa Facebook mo ito pinapanood. Ako po si Architect M. Palaging itinatanong sa akin ay, ang arkitekto ba ay contractor? Baka tanong mo rin yan. Kaya yan ang gusto kong i-discuss sa inyo sa video na ito ngayon. Check this out. Sana magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook. Unang-una, marami talagang pagkakapareho ang arkitekto at ang kontraktor. Siyempre, number one, pareho silang nasa construction industry. Usually, ang mga contractor ay binubuo rin ng mga professionals. Meron din silang architects and engineers. Sa kabilang banda naman, ang mga arkitekto ay mga individual na nagpa-practice ng kanilang profession. So, doon nagkakaroon ng pagkakaiba sa bagay na yun. Sa contractor, sila ay nagpa-practice ng kanilang negosyo. Businessman sila. Sa kabilang banda naman, ang mga arkitekto ay nagpa-practice ng kanilang profession. Professional sila. Magkaiba ang binabayad at paraan ng pagsingil nila. Sa mga contractor, dahil nga sila ay businessman, ang tawag sa binabayad sa kanila ay profit. Sa mga arkitekto naman, ang binabayad sa kanila ay professional fee. Pwedeng sweldo, o kaya porsyento sa binigay nilang services. Sa mga ibinayad sa ibinigay nilang serbisyo. Pareho rin silang may lisensya. Ang kaibahan lang, magkaiba yung mga ahensya na nagbibigay sa kanila ng license. Halimbawa, sa contractor, para makapag-practice sila at makapangontrata, kailangan meron silang lisensya na kukunin nila sa CIAP, C-I-A-P, sa Construction Industry Authority of the Philippines, na under sa DTI, Department of Trade and Industries. At yung lisensya na ibibigay sa kanila ng CIAP ay tinatawag na PICAB. Ano yung PICAB? Philippine Contractors Accreditation Board. So, kukuha sila ng lisensya doon sa board na yon, na nagre-review sa mga credentials ng mga kontratista. At kailangan may puhunan sila para mabigyan sila ng ganoong certificate. Diyan na pupasok kung anong klaseng contractor sila. Base sa lisensya nila. Merong Class A, Double A, Triple A, Quadruple A, etc. So, depende na sa kanilang lisensya kung anong mga projects ang pwede nilang hawakan. Sa kabilang banda naman, ang mga architects ay professionals na nire-regulate, binigyan ng lisensya ng PRC o yung Professional Regulation Commission. So, kailangan ang isang arkitekto ay nag-graduate ng BS Architecture, natapos niya yung kurso na yon at nakapasa siya sa board exam. Kaya kapag nakapasa siya sa board exam, pwede na siyang magkaroon ng PRC license. So, ang mga kontratista ba ay arkitekto rin o engineer? Hindi sa lahat ng pagkakataon. Kahit sinong negosyante na may pera ay pwedeng maging kontratista. Sa kabilang banda naman, ang mga arkitekto ay mga tapos at lisensyado sa kurso at sa field ng architecture. Pwede bang maging contractor ang isang architect? Pwede. Pero, pagdadaanan niya yung mga binanggit natin kanina. Kukuha siya ng lisensya, kukuha siya ng pickup license sa CIAP. So, yun yung kaibahan sa practice ng dalawang taong ito. Although, mas kilala yung contractor, lalo na ngayon sa mga issues na lumalabas. Pero, hindi pwedeng maging kontratista ang isang arkitekto kung wala siyang
lisensya na pick-up. Lalo na yung contractor, hindi pwedeng magbigay ng serbisyo ng isang arkitekto sa ganang sarili niya kung hindi naman siya arkitekto. Maliban kung mag-hire siya ng mga arkitekto. Kasi nga, businessman naman siya. So, ibig sabihin, hindi kailangan na technical yung kontratista, yung may-ari ng kumpanya. Pero meron siyang i-hire na mga technical people, mga architects, engineers, at iba pa na may kinalaman sa design na gagawin sa kanyang construction project. Paano kung ang gusto mo, yung arkitekto mo, siya na rin ang contractor? Pwede bang mangyari yun? Hindi natin siya tatawagin contractor. Tatawagin natin siyang administrator or supervisor o kaya naman project manager or construction manager. So, paano gagawin yon? Merong serbisyo ang mga arkitekto na tinatawag na design and build by administration. So, yung owner o yung client, kinuha niya yung architect para mag-design at siya na rin yung i-hire niya para maging supervisor doon sa project. Kasi may mga client na gusto nila, isa lang yung kausap nila. So, kung sino yung nag-design, sila na rin yung mag-build, yung architect. So, meron lang mga limitasyon ang ganong serbisyo. Unang-una, ang arkitekto, ang maisusupervise lang niya, ay yung may kinalaman sa architectural components ng bahay. Hindi siya pwedeng mag-supervise ng electrical dahil hindi naman siya electrical engineer. Hindi siya pwedeng mag-supervise ng structural, hindi naman siya civil engineer. Hindi rin siya pwedeng mag-supervise ng plumbing or sanitary kung hindi naman siya master plumber or sanitary engineer. At hindi rin siya pwedeng mag-supervise ng mechanical components ng building dahil hindi naman siya mechanical engineer. Hindi rin naman siya electronics engineer, so hindi siya pwedeng mag-supervise ng mga electronics doon sa building. Pero, yung mga designer doon sa mga field na yon na pumirma sa plano, pwede rin silang maging in charge. So, babayaran mo rin sila itong mga engineers ito. Kaya lang, iba ang paraan ng kanilang paniningil kumpara sa mga contractor. Kasi ang mga contractor, pag naningil sila, grand project cost times 20 to 35% pa nga. Ang tawag doon, yung kanilang contractor's profit. Sa kabilang banda, ang mga architects at mga engineers, o architects, magsasalita na lang ako para sa mga architect dahil arkitekto ako. Ang mga architects ay hihingi ng sweldo, salary. So, kinukumpute yon kung ilang oras ang kanilang gagamit o kaya porsyento mula sa direct cost, mula sa labor and materials or sa building cost. Minsan, nagsisimula yan sa 11% pataas. Depende sa complexity at sa involvement ng architect. Siya ba ay simula umpisa hanggang matapos ng project? At kung ano ang mga trabaho na ibibigay niya sa'yo sa pagsusupervise ng proyekto. So, ang pwede mong gawin, i-hire mo siya bilang designer, isang kontrata yon, at i-hire mo rin siya bilang supervisor. Hiwalay na kontrata naman yon. Kung ang design fee niya ay mga 5% ng building cost, yun ang kanyang design fee. Pero yung supervision fee niya, karaniwan, sisimula yan 11% para sa pagmamanage niya ng proyekto. 11% nung building cost. Pag sinabing building cost, labor and materials. Kaya karaniwan, ginagawa dyan ay arrangement na cost plus. Kung magkano ang binayad sa mga materials, magkano ang payroll, kukuha lang siya ng porsyento doon. Kaya yung binanggit natin kanina, nagsisimula 11%. Pero yun nga ang base price. Depende yan sa kung paano ka pepresyuhan ng architect sa kanyang serbisyo dahil pricing is an art. Hindi talaga pare-pareho yan. Lalo na kung serbisyo ang ibibigay. So, kung gusto mo na ganun yung arrangement, ang i-recommend ako ay design and build by administration ng isang architect. Pero kung gusto mo rin naman na may puhunan talaga yung gagawa ng bahay mo, kasi negosyante talaga siya, kumuha ka ng contractor.
na lisensyado mayroong PCAB license. So sana natuto kayo dito sa maiksing lecture na ito, no? At sana nasagot ko yung maraming nagtatanong tungkol sa topic na ito. Maraming salamat po. Magkita-kita po tayo uli sa susunod. Hanggang sa muli, ako po si Architect Ed. Bye!